Hi guys! Welcome po sa aking YouTube channel. And kung baguhan pa lang po kayo dito sa aking channel, please do subscribe and feel free to comment, like, and pwede rin po i-share. So, hello po! Welcome everyone! And for tonight's video, I have decided to share with you ng aking journey as a single mom. Yes po, single mom po ako at meron pa akong dalawang anak, isang babae at isang lalaki. I have decided to share this with you guys because yesterday, nagkaroon ako ng breakdown. Bigla ko pong naalala yung aking mga anak. Na-miss ko po sila. And so, ayun, sabi ko nga, I just want to share my journey as a single mom. Alam ko po na marami po yung makaka-relate at alam ko po na marami pong I hope na makapagbigay din po ako ng ideas, and of course feel free to comment kung meron po kayong mga similar experiences just like me. Kasi po ang hirap. Kahapon I just realized na ang tagal ko na palang nasa abroad. So, yung panganay ko po is 19 years old na, and nag-abroad po ako nung mga pa lang siya, more than 1 year, almost 1 year and a half. And then umuwi po ako nung mga more than 10 years old na siya. Nagkaroon po ako ng pangalawang anak, and iniwan ko po siya nung siya yung mga 2 years old, more than 2 years old. So sabi ko, ang tagal ko na palang nasa abroad, so more than 15 years, yeah. And parang ang dali ng mga araw, 'di ba? Ang bilis ng mga araw, ang mga lumipas na araw, na taon, na kahapon, lagi ko siyang naiisip, pero kahapon parang naano talaga ako, napayak talaga ako nung naalala ko sila. Kasi nga po, 'di ba, wala na kasi akong nanay. So, nung buhay pa yung nanay ko, syempre iba talaga pag ang lola yung kasama ng mga anak, 'di ba? That's why nag-worry talaga ako nung mawala yung nanay ko. Hindi ko alam kung kanino ko sila iwan, kung sino yung mag-aalaga sa maliit ko. Kasi yung bunso ko is 8 pa lang siya and turning 9 this December. So, talagang nag-aalala ako. And kahapon, yung nag-aalaga kasi sa kanya na pinsan niya is baka magtrabaho na, and so wala na akong iisipin na mag-aalaga sa kanya. And kaya ayun, nag-worry na naman ako. Sabi ko, paano na naman yung bunso ko, kasi yung panganay, at least kahit papaano malaki na siya, pero of course nandun pa rin naman yung worry ko, 'di ba? Kahit na malaki na yung mga anak natin, hindi mawawala yung worry natin sa kanila. Ngayon naintindihan ko na talaga yung nanay ko, na kahit na kami ay may mga sari-sarili ng pamilya, ay iniisip pa rin kami ng nanay ko. So sabi ko nga, kumbaga parang nag-ano sa isip ko na uuwi na naman. Palagi kong naisip na uuwi na lang kaya ako, maalagaan ko sila. Pero at the back of my mind, iniisip ko, uuwi ako. Paano yung pangsustento ko sa kanila, sa pag-aaral nila, di ba? And sabi ko, kung magtatrabaho man ako doon, magkaano yung sisulduhin ko. So sabi ko nga, kailangan pakatatag. Natiis ko nga ng ilang taon, di ba? At ang pinaka-importante talaga doon sabi ko nga, iniisip ko palagi na ang daming mga abroad na mga magulang na malayo yung loob ng mga anak nila sa kanila. So, yun daw yung pinapasalamat ko sa Lord, na alam mo yung kahit na malayo ako sa kanila, matagal nila ako na hindi nakasama. I know na nagbabakasyon po tayo every year, pero kulang po yun, 'di ba?
yun lang yung pinapasalamat ko sa Lord na open ako sa communication ko sa mga anak ko, na as much as possible ayoko yung alam mo yung may nililihim sila sa akin, kahit ako din open communication ako sa kanila, at yun yung importante kasi ayoko na dumating sa point na alam mo yung hindi na ako yung takbuhan ng mga anak ko. Gusto ko pa rin na ako yung lalapitan nila, mama nila, na kahit malayo man ako, alam mo yung napapadama ko sa kanila yung pagmamahal ko. And I know physically absent ako, pero alam ko din naman na naiintindihan ng mga anak ko kung bakit wala ako sa tabi nila, nakamalayo ako. Pero alam mo yung minsan talagang hindi maiiwasan na malungkot tayo, diba? Dahil sa mga sitwasyon. Pero kailangang manaig talaga yung natin, yung purpose natin kung bakit tayo nandito, kung bakit tayo nasa malayo. Yun, alam ko yung mga OFW na kagaya ko ay nakaka-relate sa sitwasyon ko. So, kayo po, ano po yung mga ginagawa nyo? Ano po yung mga libangan nyo para po pagka kayo'y nalulungkot na naiisip nyo yung mga anak ko? Pero sabi ko nga yun, maraming salamat sa mga number one, pinapasalamatan ko talaga is yung guidance ng Lord, yung protection ng Lord sa kanila, na kahit na malayo ako, sabi ko nga, hindi ko man sila maabot ng mga kamay ko, pero I know my prayer is always there, nakasama nila, at alam ko na naman na ang Lord ang patuloy na mag-iingat sa mga anak ko. And I believe na basta't isinasangguni natin and we are surrendering everything to God, alam ko na hindi sila bababayaan ng Lord, diba? And salamat din sa pamilya ko, lalong-lalo na sa mga pamangkin ko, diba? Sa ngayon sa mga kapatid ko, na all the way talaga yung support nila sa mga anak ko. Na anak ko, nagiging emotional, pero I do hope na alam ko na iintindihan nyo ako. And kasi ang hirap ng sitwasyon ng isang single mom na malayo ka talaga sa mga anak mo, na magtrabaho ka para sa kanila. And alam mo yung minsan na pag nagalit ka sa mga anak mo, kailangan mo mamili ng mga salita na alam mo yung hindi sila ma-offend. Pagsabihin mo sila in the right way, in a nice way, na alam mo yung pinagpasabihan mo sila, pero iniingatan mo na hindi sila na-offend. At kumbaga, salamat din dahil naandyan yung mga pamangkin ko talaga na hindi rin matawaran yung suporta at pagmamahal sa mga anak ko. Kaya sobrang salamat talaga sa pamilya ko, kahit sa lahat ng mga tiyuhin at tiyahin na alam mo yung naandyan. Pag naiisip ko, nagiging emotional talaga ako. Pag naiisip ko yung mga struggles ng mga anak ko na nawala ako, na hindi nila ako kasama. So, kumbaga mahirap, pero kailangan, sabi nga ng panganay ko, kumbaga parang naiintindihan din naman niya na pag nakatapos, sabi ko, ang hinihiling ko lang din naman is, alam mo yung makatapos sila ng pag-aaral nila and makita ko na maganda yung buhay nila someday, na masaya sila, 'di ba? So, ayun, nagiging emotional na po ako talaga pagdating sa mga anak, pagdating sa pamilya, pero I really thank God sa comfort, sa strength na ipinagkaloob niya sa atin, sa wisdom, at talagang yung protection at pag-iingat niya, ang guidance niya sa atin, sa ating mga anak, and maging sa lahat po ng mga single mom out there, kahit sa mga single dad, I salute you all talaga. Grabe yung saludo ko sa inyo na ginagawa ang lahat para sa kabutihan ng inyong mga anak. And talagang ang taas ng respeto ko sa lahat ng mga solo parents, 'di ba? Pero ganun pa man, I do hope na lahat po tayo ay gagawin natin yung lahat ng ating makakaya, at as long na
wala po tayong inaapakang ibang tao, wala po tayong sinasaktang ibang tao. Gawin lang po natin yung tama at maging mabuti po tayong ihemplo sa ating mga anak. And alam ko po na someday lahat po ng mga prayers natin ay sasagutin ng Lord, and I know na someday makakasama din po natin sila. Sabi ko nga, wag nating antayin yung mga time na makasama natin sila bago natin ma-express yung pagmamahal natin sa kanila. Ako po, napaka-open ko talaga. I am always very open ako sa aking communication. Napaka-expressive ko pagdating sa mga anak ko kasi ayokong antayin yung makasama ko pa sila bago kong masabi yung mga bagay, yung mga salita na gusto kong sabihin sa kanila. And kasi yun ang palagi kong sinasabi, hindi natin alam kung ano yung magiging buhay natin, pero as much as possible gawin po natin kung ano yung nararapat, kung ano yung mabuti, lalong-lalo na sa ating mga anak. And so ayun, naway lahat po tayo ay maging matatag, no? Maging matatag po tayo at gawin nating inspirasyon yung ating mga anak sa ating pang-araw-araw na buhay. And I know marami po sa atin ang minsan gusto ng sumuko sa buhay dahil sa nahihirapan tayo, dahil sa malayo tayo sa ating mga anak. Pero sabi ko nga, 'di ba, ang hirap, pero alam ko na kakayanin natin to, and alam ko na ang lahat ng mga ginagawa natin ay magbubunga pagdating ng araw, 'di ba? And as long na sabi ko nga, dapat hindi nawawala yung communication natin sa ating mga anak, dahil yun ang pinaka-importante. Alam mo, yung nakakausap natin sila, kung pwede araw-araw, 'di ba? Pag nakakausap natin sila, alam natin yung mga bagay na nangyayari sa buhay nila, maging sa atin. Kasi kung tayo nagwo-worry sa kanila, sila din for sure ay naiisip nila kung ano yung buhay ng kanilang mga magulang na malayo sa kanila. So ito pala, magtsaa tayo habang nagkikwentuhan. So ayun, kumbaga, I just wanted to share this journey kasi alam ko na marami yung nakaka-relate at marami yung nakakaintindi, or marami yung I hope na makaka-encourage din po yung story ko kasi solo po ako na binubuhay ko yung mga anak ko. Ayoko pong at saka I don't speak bad sa mga tatay nila. I don't want to say anything about that right now. Pero I never speak bad against sa tatay ng anak ko. Pero kumbaga kasi ayoko na paglaki nila, mapapanood nila to someday, or one of these days mapapanood nila, and they know that na hindi ako nagtatanim, or hindi ako yung tao na may galit sa tatay nila. Kasi ayokong itanim ng mga anak ko yun sa puso nila. Gusto ko na punan nila ng pag-ibig at ng pagpapatawad yung puso nila, kasi gayon yung ginagawa ko. Ayokong mamuhay sila na may galit sa puso. Mahirap po yun, kasi ayoko ng ganon. Gusto ko lang ng masayang buhay. Alam po natin, din natin may iwasan minsan, pero alam mo yung wala kang kagalit na tao, walang napatawad mo na, or maging yung sarili ko, 'di ba? I did forgive myself sa mga nakaraan, pero sabi ko nga, ang kailangan ko lang gawin is paintindi sa mga anak ko yung mga nangyayari ngayon. And I believe at naniniwala din naman po ako na naiintindihan ng mga anak ko ang sitwasyon, yun lang. At kailangan lang talaga ng constant open communication sa ating mga anak. Alam ko po hindi madali, pero naniniwala ako na through prayers and open communication sa ating mga anak ay magiging okay at madali sa atin na
alam mo yung mapagaan yung buhay natin sa araw-araw. Pag namimiss natin sila, we can call them anytime. We can chat them. Pero hindi talaga may iwasan, no? May mga pagkakataon talaga na alam mo, no, how I wish nakasama ko sila. How I wish nayayakap ko sila. How I wish nahahagkan ko sila, nahahalikan ko sila. Pero alam mo yung sa bilis ng mga araw, di ba? Ano ba't darating din yung time na makakapiling natin sila ulit. So, ayun, basta pakatatag lang po tayo sa lahat ng mga single parents, sa mga single moms out there. Pakatatag lang po tayo. Alam ko po na kakayanin natin to. At marami ng mga single mom na maganda rin yung mga naging buhay ng anak nila kahit na sila nasa abroad, 'di ba? Na kahit malayo sila sa mga anak nila na dumating din yung time na nakasama nila yung mga anak nila na nakatapos ng pag-aaral, naging maganda na yung buhay. So, I do hope and pray someday tayo din. So, ayun, I think that will be enough for our video. Medyo mahaba na. So, next time naman po tayo magkakwentuhan. So, ayun na po. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe and sa mga baguhan pa lang po dito sa naka-encounter ng aking channel. I do believe na kayo din po ay mag-subscribe. Please feel free to comment, like, and share